Pag-ibig pa rin ang nangingibabaw sa gitna ng kapalaluan. Pag-ibig na nakakabulag. Ang kamay ng Diyos ay namamagitan. Kailangan bulag para magkita yun. Kung dito! Ito na ba din ang pinakala mo? Itigil mo yung bata! Yasin ka na dyan! Basilio! Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba? Para sa sarili, kundi para sa bayan, upang magbukas ng mata ng lahat. Ang layunin ko'y ipakita ang tunay na kalagayan at magsimula ng pagbabago sa bawat kababayan. Ang bawat salita at karakter ay sumasalamin sa ating lipunan. Mga pagsubok at pangarap ng bawat isa sa ilalim ng kalupitan. Ang kalayaan ay makakamtan hindi sa salita, kundi sa pagkilos ng bawat isa. Pagkakaisa at tapang ang magdadala ng tunay na katarungan. Ako si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Riolunda. At ito po ang aking alay sa inang bayan. Halina't pumasok kayo dito. Jesus, Maria Josep! Magbabayad kayo sa akin! Mga bulastog! Nakakayamot ang bansang ito. Ang mamahala sa Madrid ay iba kaysa dito sa Pilipinas. Ang masama pa, Indio ang nakatira. Ba, inggit lamang. Ang mga kababayaan ng Indio ay may katulad. Nasa bahay din ng isang Indio. Tama siya, nagalan siya. Ba, huwag kayong mag-alala. Hindi pinapalagay ni Santiago na siya ay Indio. Sapagkat pa hindi natin siya kaharap. Gandang gabi sa inyong mga padre, gayon din sa inyong mga Ginoo at Binibini. Karangal ko ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, na anak ng kaibigan kong si Don Rafael Ibarra. Nakarating lang niya galing sa Europa. Inarangal ko kayong makita. Aba, narito pala si Padre Nancy. Ang matalik na kaibigan ko naman. Hindi ka nagkakamali, Ginoo. Ako nga si Padre Damaso. Ngayon kailan may hindi kami naging matalik na kaibigan. Pagpatawad mo ako, kung ako may nagkamali. Ginoo, ang pagtulong niyo sa aking ama ay nakabawas sa aking Panginoon. Tungkol sa naging wagas niya, mahintulutan niyo ako. Kabatig ko na ang langit at kababayan ng aking mahal. Ngayon naman, ang ibig kong bitayin ang kanyang mga yan, ang aking mga kalay. Mga Ginoo, ang pangalan ko ay Juan Crisostomo Ibarra at Magsalit. Pitong taon pong nakaraan. Kung gayon nakalimutan niyo ba ang bayang ito? Hindi po. At kahit pa,
Parang nakalimutan na ako ng bayan ko. Sa lahat ng sandali, siya ang nalalaman. Ano po ang iyong ibig sabihin? Ang ibig kong iparating ay mahigit 1 taon na akong hindi nakakatanggap ng balita galing dito. Sa palagay ko, para akong dayon na hindi man lamang alam at kung kailan at paano namatay ang aking mga. At nasaan kayo't hindi nakatiligrama nang kami kasal tumiligrama kami sa peninsula. Nito mga huli, 2 taon ay nasa ilaga ko ng Europe, sa Alemanya, sa dako ng Polonia, sakop ng Russia. At kayong sa waray maraming lakbay, ano nakita niyong talagang katangi-tangi? Sariling kultura. At yan lang ang nakita mo. Sayang naman ang ginugol mo kung ganyang mga bagay lang natutunan mo. Kahit ang mga bata sa eskwelahan ay alam yan. Pagpaumanin ninyo sa akin. Dahil aalis din ako bukas. Nga Ginoo, alang-alang sa ikagalang ng Espanya at Pilipinas. Kumpay! Huwag ka munang umalis. Paparating na si Maria Clara dito. Sinundo siya ni Isabel pupunta rito. Babalik lang ako bukas. Meron akong mahalagang dadalawin. Nakita na ninyo? Iyan ay sa puyebang. Hindi makapagtiis na pagsabihan sila ay kura. Ikaw pala, Ibarra. Bakit ka na dito sa labas at pag-alagala? Ikaw pahatiin ko. Ako'y napapahangin lamang at minumasta ng mga gandang tanawan dito. Mag-ingat kasi yung pagmamasid at baka'y matulad ka sa sinapit ninyong ama. May alam ko ba sa nangyari sa iyong ama? Sa iyo ko lamang ito sasabihin, ngunit huwag mong ipagsasabing sa akin mo ito nalaman. Kagalang-galang na tao si Don Rafael, bagamat mabuting tao siya. Siya'y mayroong paring kaaway. Halos mga kagalit niya ay mga Kastila at mga pare. Nagkagalit rin si Padre Damaso noong ikay umalis nang hindi dito tayo nandito. Muchas gracias, Tinte. Nabawasan na ako ng alalanin. At makasiguro na sa atin ang naganap ng usapang ito. Dinada, Senyor Ibarra. O Pia, aking mahal na esposa, naway makapiling ng lumika ang iyong kaluluwa. Sumalangit ka nawa. Mahabaging Panginoon, ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkakas? Sa ganda mong taglay, sila'y maaakin. Kapag tinapuan ang tanaw, mabibighani ang sinumang sisil. Walang araw kasi, Senyor Sabila. Gusto ko sana makausap si Maria Clara. Ay, nandiyan sa loob. Hindi ka, tuloy ka. Kumusta si Bara? Salamat naman dumalaw sa aming tahanan. Walang araw ko din dyan. Gusto ko sana makausap na. Away, sige. Clarita! Isabel, sunduin mo nga siya ng kwarto. Isang magandang obra ng Diyos at ng sinusunta. Bakit ako na kasi ba? Sinungaling. Hindi ako makapaniwala yung sinasara mo ko ang iyong mga mata pagdating sa ganda ng ibang dila sa Europa. Ang kagandahan ng nasa ng tao. Ito ay naroon sa taong sumusunod ng kagandahan mula sa aking puso. Sinasabi ko, ikaw ang aking pumata ang marigid. Patawad aking sinta, ngunit kailan na kitang iniwan. Naiintindihan ko, Ibarra. Sana makapaglakbay ka ng ligtas at patiwasay. Paalam aking minamahal. Pagbabayan ka nawa ng may kapay.
ng pagmamahal, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatinis at napakabait ng pag-ibig. Paano mo nalaman yan kung hindi ko palaman nung nakaranas umibig, hindi ba? Ay, naku, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo. Hindi ako manhid sa mga dati kong maliligaw. Kabanata 14. Ang baliw o ang pilosopong si Tasio. Ang kakaibang matanday palakad-lakad ng walang pakialam sa mga lansangan. Parang wala sa sarili ang pilosopong si Tasio. Nakangiti niyang tinanaw ang langit at ang mga ulap. Sa malapit sa simbahan ay nakasulubong niya ang isang lalaki. Ay Diyos ko po, masyado kang masilan. Kung ikaw kaya ang maghukay sa 20 araw na nilibing na bangkay, masyadong madilim ng gabi na noon at umulan pa at namatayan pa ako ng ilawan. Bakit mo naman ginawa iyon? Bakit may hinukay muli ang bangkay? May nakapag-utos ba sa'yo? Ay sino pa ba? Walang iba kundi yung malaking kura. At saka ba't ang dami mong tanong? Sa dinaig mo pa yung investigador ng suko. Anong ginawa mo sa ama ko? Anong ginawa mo sa ama ko? Nagkakamali ka. Wala akong ginawa anuman sa iyong ama. Wala! Wala! Pinatutunayan ko sa inyo. Ang gumawa ay aking hinalingan, si Padre Damaso. Atakin mo ang lubid, Crispin! Bilis! Hindi ako magnanakaw. Pwede malaman ito na ako'y pinatalo. Wag! Mamamatay tayo lahat! Sina ay sasama ng loob at tayo ay sa gutom. Bayaran mo sinasabing ninakaw ko. Bayaran mo, Papa. Hindi ka ba nag-iisip, Crispin? Walang kakainin si Inang. At 2 unsa ang ninakaw mo. Ang 2 unsa ay 32 piso. Alam mo ba yun? Wala akong ninakaw. Hindi ako magnanakaw. Huwag kang umiyak, Crispin. Hindi maniniwala si Inang. Huwag kang umiyak. Hindi mo magnanakaw? Oh, stupido ka ba? Ako nagtatabang lamang. Ito yung nagnakaw. Punyeta, hawakan mo yan. Papa, huwag mong pabayaan. Papatayin nila ako. Ben, huwag niyong kunin ang kapatid ko! Tahimik, punyeta. Sumubay ko lang kita. Huwag mong pabayaan. Papatayin nila ako. Punyeta. Malis ka dyan. Punyeta, may pagkain ba dito? Ayaw mo ba silang makita? At marahil, dala ni Basilio ang kanyang sahod. Kung gayon, ipagtabi mo ako ng piso. Meron naman pala eh. Saan ka pumunta? Hindi mo ba sila hihintayin? Wala kang pake, punyeta. Inang, pabuksan mo ko! Pabuksan mo ko, Inang! Diyos ko! Mga anak ko! Huwag matakot, Inang. Naiwan si Crispin sa kumbento. Naiwan? Sa kumbento? Sa kumbento naiwan? Buhay? Nagtatakbo ako at pinuputukan nila at tumaging ang bala sa pinoo. Diyos ko po! Diyos ko po! Kung hindi ka nakatakas, marahil ay ikaw ay napatay. Kapag ikaw ay napatay, hindi mo lang naisip na mga gwardyang sibil ang mararamdaman ng isang ina. Sabihin mo po, Ina, na ako'y nahulog sa puno at huwag niyo ipaalam na ako'y inusig. Bakit naiwan si Crispin? Si Crispin? Naiwan? Pinagbintang akong danakaw? Hindi ko alam, Inang. Napanaginipan kong isang panaginip lamang yon. Panaginip lang! Anong panaginip?
Napanaginipan ko, si Crispin ay binubugbog ng mga sakristyang mayor. Diyos ko po! Huwag kang maniwala doon, Basilio. Huwag kang maniwala doon. Huwag kang maniwala doon, anak. Hindi yung totoo. Buhay si Crispin. Hindi siya binugbog. Huwag kang mag-alala, inang. Madami akong plano. Hindi na ako magsasakristan. Madami akong plano para sa iyo. Tao po! Tao po! Nais ko pong makausap ang pare. May sakit ng pare. Si Crispin? Alam mo po ba ninyo kung nasa sa pwesto siya? Si Crispin? Wala pa sa inyong bahay. Ibig niyo pa bang ipagkakaila? Si Basilio lamang ang naiwan sa bahay. Si Crispin ang nais kong magkita. Naiwan siya pero pagkatapos ay lumayas at nagnakaw muna ng mga bagay. Maagang-maaga, pinaroon akong kanina ng kura ng kwartel para ipagbigay alam sa gwardyang sibil. Baka pupunta sa inyong bahay. Sa bahay? Wala siya doon. Si Basilio lamang ang nandun. Hindi makilala. Kaya pa lahat ng asawa. Ang mga anak ko ay lumabas, kagaya ng ama. Pagka may ikitan, parang maliit ng ama. Mali kasi yung sinasabi. Hindi ganyan ang aking mga anak. Pumunta dito mag-iyak-iyakan. Pumunta ka sa kalsada at doon ka mag-iyak-iyakan. Hindi niyo ko naiintindihan. Namamagawa ako. Namamagawa. Pumunta dito mag-iyak-iyakan. Masakit ang pare. Pumunta ka sa kalsada at doon ka mag-iyak-iyakan. Hindi yung totoo. Hindi magnanakaw si Crispin. Ibigay niyo sa akin si Crispin. Ibigay niyo sa akin. Nasaan ang mga anak ko? Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Nasaan na kayo? Crispin! Basilio, mga anak ko! Nasaan ako? Nasaan ang mga anak ko? Ako bigla na kayo. Nandito na ang inang. Crispin! Basilio! Sama ba ako na? Ginawa ko naman lahat. Ngunit bakit kulang? Bakit yung kailangan kunin sa akin ang aking anak? Ang pinakamamahal kong Crispin at Basilio. Wala naman akong ginawang masama. Gusto ko lang maging mabuting ina. Saan ako nagkulang? Saan? Nagkamali ba ako? Ginawa ko naman ang nararapat. Ngunit bakit mali ang maging mabuting ina? Gusto ko lang naman na mabuhay kami tatlo. Mali ba yan, punyeta? Bago mo bubuka ang iwayo, masusunod ang gusto mo. Ihanda ko lahat ngayong gabi upang huwag ka magkulang ng Kapag kinakausap ako, ay may isang boses. Kung ano-ano ang sinasabi sa akin, mga di ko maunawaan ng mga katuturan.
Minsan itinanong kung napapaginipan ko ang sulat sa aking ina. Ang sabi sa aking mga kaibigan, Sina at si Anyay. Ang mga kapatid, Kural at Suso ay medyo baliw-baliw daw sapagkat hindi kumakain, hindi naliligo at nabubuhay sa dilim. Tiyakin mong hilid makasama sa bangka. Hindi pwedeng hindi natin kayahin ang hingi ito sa ating kaugalian. Kung nasa bahay nyo at napapakita ng magandang tanungin siya ng alkalde tungkol sa bagay na sinasabi ko sa iyo at pinuri ako ng husto at hindi ako kumukontra. Pero napansin ko, sumasama ang rugi. Pabayaan mo. At napag-usapan natin ang isa. Maaari bang maimbitahan kayo bukas? Isang kapistahang gawan ang iyong kaibigan. At saan luluwin? Ang gusto ng mga dalaga ay sa Batis. Magdaan sa kalapit na gubat sa may balete. Kaya gising kami ng maaga para hindi maabutan ng init. Sige na, Maria, kumanta ka na. Tilubiguela ng kulubog. Tayo'y manalangin. Sige na, Maria, kumanta ka na. Ay, sige na nga. Pasensya na kung papatulukin na muna ang pusong napagod. Kakahintay kaya sa natitirang segundong kayakap ka, maaari bang makunwaring akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakaling makita kitang muli pagsikat ng araw, paglipas ng gabi. Kung di pipilitin ang di ba para sa'kin, baka sakaling may balik. May boya dun! Yes, bilikan mo dyan! Kabanata 33. Malayang pagkukuro. Isang araw, nagpakita si Elias sa bahay ni Ibarra. Si Elias ang nagligtas kay Ibarra sa gilid ng kamatayan. Pumunta siya sa bahay ni Ibarra upang magbigay ng babala. Ano bang pirito ni Piritas? Presento, Padre. Ang mga ngailangan ng pirito ay isang pirito! 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 Kailangan higitan pa ang Indio! Ang kamay ng Diyos ay namamagitan! Kailangan bulag para magkita yun!
Dito! Dito! Ito na, Padre! Kinakaya mo! Tahimik ka! Huwag mo kong takutin ng para! Bakit ka yan? Tama na! Tama na! Tama na yan! Tama na! Tama na yan! Mahal ko! Bitawan mo ako na! Kabanata 35. Mga usap-usapan. Madaling kumalat sa bayan ang pangyayari. Nang unay walang naniniwala, pero dahil hindi talaga maitago ang talagang nangyari, ang lahat ay napabulalas sa paghanga. Ang papangit ng mga bahay, talagang isang indeyo lamang ang maaaring tumira. At aba, mga wala pang galang, hindi man lamang magbibigay sa mga katulad natin mga mahal. Hindi katatakang puro pangungatya ang maririnig mo mula sa mga private tungkol sa kanila. Aba, Excelentísima, Senyora Kupot, Senyora Kupot, hindi nga nakapasok ang mga alperes, kundi ang mga pilakyod, tulad ng iyong asawa. Gusto niyo ng gulo, ah? Jesus Mariosip Consolasyon! Anong kaguluhan na naman ito? Ibili mo yan ng disenteng damit. At kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. Ibili mo yan ng asal, mga walang mudok! Magtigil ka, Alperes! Kung makalipusta sa amin ay parang kiganda niyong mural. Amin ay parang kiganda ninyong mural. Magsitigil kayo sa ngalan ng Panginoon para kayong mga hayop. Mga edukado naman kayo. Mangungumpisal kayo. Bahay ni Kapitan Tiago, pinahayag ni Alperes ang balitang dudurog sa puso ni Maria Clara. Nagpadala ng sulat at kwintas na batid ni Kapitan Tiago ay nagmamay-ari ang kanyang anak. Natagpuan ang kwintas na ito sa tabi ng sunog na katawan. Sapagkat nawala ng aking mahal. Bakit? Bakit ganito? O aking ina, bakit ako iyong isinilang na may kakambal na parusa? Ayaw ko nang mabuhay sa mundo, sapagkat ang buhay ko'y puno ng kasinungalingan. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Noli me tangere. Akala nyo ba